Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang ipinapasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilaw ang ginto. Ang magturo ng ibang ebanghelyo ay dapat sumpain. Hindi sapat ang pananampalataya kay Kristo. Dapat silang magpatuloy o sumunod sa kautusan. Mali! Hindi yan ang tinuturo ni Apostol Pablo. Mamatay ako. Para kay Kristo. Nalalamig ka na sa akin. Di mo na ako mahal tulad ng dati. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, dadako na tayo sa propesiya ng Iglesia ng Efeso o yung hinihinala nating Apostolic Church Age. Kung babasahin mo lang to ng diretso, parang simpleng 7 sulat lang, parang update sa 7 churches noon, pero kung papansinin mo, parang may kakaiba. Hindi lang siya pang history, parang may tinuturo siyang mas malaki na hindi agad napapansin sa unang basa. Ang tanong, bakit 7 iglesia lang? Hindi naman 7 lang ang iglesia nung panahon ni Juan. Maraming kilalang churches, pero bakit sila ang pinili? At bakit nakaayos pa sila sa ganitong pagkakasunod-sunod at hindi random? Tapos may daloy, may sinusundan. At hindi lang yun, bawat iglesia pare-pareho ang format. May description of Christ, may promise, rebuke at commendation. May meaning ang pangalan ng bawat iglesia. Ito ay paulit-ulit, iisang pattern, ibig sabihin hindi lang ito simpleng sulat. Parang may design. At kung papansinin mo pa, yung description of Christ iba-iba sa bawat iglesia. Hindi pare-pareho, ibig sabihin may tinatamaan siya na specific na kalagayan. Parang may eksaktong tinutugunan si Kristo sa bawat iglesia. Kaya kapag pinagsama mo yung pangalan ng iglesia, yung description ni Kristo, at yung kondisyon nila, at yung pagkakasunod-sunod, parang may lumalabas na pattern. Well, hindi naman natin to dinedeklara agad, pero hindi rin natin to pwedeng baliwalain. Ngayon, pag-aralan na natin ang iglesia sa Efeso. Tingnan natin at obserbahan kung paano ito tumutugma sa unang bahagi ng church age. Basahin po natin. Revelation chapter 2 verse 1. Isulat mo sa mga anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang pinapasabi na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Kung papansinin mo, ang description ni Christ, lumalakad si Kristo sa gitna ng 7 ilawan. Ayon sa Revelation chapter 1, ang ilawan ay ang mga iglesia. Ibig sabihin si Kristo ay nasa gitna ng kanyang iglesia at nakikita niya ang kalagayan nito sa buong galaw ng lahat ng iglesia. Kung ito ilalarawan natin sa church age, si Kristo ay naglalakad sa iba't ibang panahon na iisa ang mensahe. Ang mensahe ngang iyon ay ang kanyang tinapos sa krus. Verse 2, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pagpapakahirap at pagtitiyaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Ayon sa verse, malinaw ang paninindigan nila sa turo. Hindi sila basta tumatanggap kung ano-anong aral.
Sinusubok nila kung sino ang tunay at kung sino ang huwad. Masigasig sila sa gawain, hindi sila nagpapabaya, at marunong silang kumilatis. Alam nila kung ano ang tama at kung ano ang mali. Since ito ay lumalarawan sa panahon ng mga apostol, nangyari ito historically na naisulat mismo sa Biblia. Sa Acts chapter 17 verse 11, ganito yung ginawa ng mga taga-Berea. Kahit si Pablo na mismo ang nagtuturo sa kanila, hindi sila basta amen ng amen sa nagtuturo. Sinusuri nila ang kasulatan araw-araw kung tama ba ang sinasabi sa kanila ni Pablo. Ibig sabihin, hindi sapat na may nagtuturo. Kailangan din i-check kung tugma ba sa Biblia. At ganito rin ang prinsipyo na makikita din natin sa sinasabi ni Apostol Juan sa isa niyang libro. 1 John chapter 4 verse 1, Test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Ganyan nga ang Efeso. Hindi sila basta-basta sumusunod. Hindi sila basta-basta naniniwala. Tinitingnan nila kung sinasabi ay ayon ba sa katotohanan. Kaya hindi nakakapagtaka na sinabi ni Kristo na subok ninyo ang mga huwad na apostol at napatunayan nyo na sila'y nagsisinungaling. Kaya parang tumutugma ito sa panahon talaga ng mga apostol. Verse 3, Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Ibig sabihin, hindi lang sila tama sa turo. Matibay din ang kanilang pagtitiis. Hindi sila bumibigay, hindi sila umaatras, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa. Wherein ganito nga ang nangyari sa mga apostol. Sila'y pinatapon, hinatulan, pinugutan ng ulo, nagdanas ng hirap, pagod, bagyo sa dagat. Lahat ng ito ay naranasan ng mga apostol para lamang maipasa sa buong mundo ang gospel na dapat matanggap natin. Kung pagsasamahin mo, ito yung klaseng iglesia na halos wala kang maipintas. Tama ang gawa, tama ang turo, matibay sa hirap. Pero pagdating sa susunod na talata, doon pumapasok ang pinakamabigat. Verse 4, Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una kang sumasampalataya ay nanlalamig na. Dito mo makikita na hindi lahat ng tama sa labas, ibig sabihin tama na ang lahat. Kasi sa gitna ng lahat ng ginagawa nila, may isang bagay na tinamaan ni Kristo. Hindi yung gawa nila, kundi yung puso nila. At pansinin mo ang salita, nanlalamig. Hindi biglang nawala, hindi agad nawala. Kaya kahit mukhang buhay ang iglesia sa labas, may bahagi na nagsisimula ng mawala sa loob. Verse 5, Alalahanin mong dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong mga masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Pansinin mo, ang sagot ni Kristo ay hindi bagong sistema. Ang sabi lang, balik ka sa dati. Alalahanin mo kung saan ka nagsimula. Balik ka sa unang ikaw. May babala, kahit malakas ang iglesia, kapag pinabayaan ng puso, pwedeng mawala. Verse 6, Ngunit ito naman ang pinupuri ko sa iyo. Kinapupuotan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ngayon, since ang hinala natin sa sulat na ito ay sulat sa Apostolic Age, tingnan natin ito sa view ng prophecy. Ano ba ang Nicolaitans? Kung titingnan natin, Nico sa Greek ay conquer or to rule. Ang Laitaos ay yung people. So possible idea, rulers over the people. So ang mga Nicolaitans ay grupo ng mga leaders na gustong pangunahan ng iglesia ayon sa rules o kautusan nila. Ngayon ang tanong, sino ang Nicolaitans sa Apostolic Age o sa panahon ng mga apostol? Well, hindi tayo manghuhula. Exegesis tayo. Titingin tayo sa Bible mismo kung anong klaseng turo ang pumasok sa iglesia nung panahon ng mga apostol. Lalo na sa panahon ni Apostol Pablo. Kung babalikan mo ang Galatians, malinaw na malinaw.
May mga nagtuturo ng ibang gospel na hindi nila tinanggal si Kristo, pero dinadagdagan nila. Ang sabi sa verse, "Nagtataka ako, lumipat kayo sa ibang ebanghelyo. May ilan na nagsisikap na baguhin ang ebanghelyo ni Kristo." Ngayon, exegesis tayo. Sa context, ito yung mga Judaizer. May Kristo, pero may dagdag na kautusan. At kapag may dagdag, syempre may kontrol. May magdidikta kung anong dapat mong gawin para maging tama. Iyan ang Nicolaitans. Ngayon, kung papansinin mo ang mga Nicolaitans, may idea sila na mangibabaw sa tao. So, hindi tayo manghuhula. Tinitingnan natin ang pattern sa Bible. At malinaw na may pumapasok na mixture, may dagdag na gospel, at doon nagsisimula ang paglilihis. Kaya hindi nakakapagtaka, kinapopuotan ito ni Kristo. Meaning, noon pa lang kinapopuotan na ni Kristo ang perverted gospel. Revelation chapter 2 verse 7. Ang lahat ng may mga pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ito ay larawan ng buhay, hindi lang gawa kundi relasyon. Hindi lang pagtitiis kundi koneksyon. Ngayon, ilagay ulit natin ito sa history. Kung ito ang unang iglesia sa sequence, kailan ito tumutugma? Kagaya ng sinabi ko kanina, balikan po natin yung pinakaunang yugto ng iglesia. Ito nga yung panahon ng mga apostol. Ito yung panahon na sariwa pa ang lahat, buhay pa ang mga apostol, direkta pa ang turo, malakas ang iglesia, maraming gawain, maraming pagtitiis. At kasabay nito, marami ring mga huwad na guro, kaya kailangan talagang subukin kung sino ang totoo. Ito yung eksaktong tumutugma sa Efeso. Kasi habang lumilipas ang panahon, habang nawawala ang mga apostol isa-isa, may mga nangyayaring hindi agad napapansin. Hindi ito agad pagbagsak, hindi agad pagkasira, kundi unti-unting paglamig. Nandun pa rin ang gawain, nandun pa rin ang sistema, nandun pa rin ang paninindigan, pero nawawala na yung kumpara dati. Kaya kapag binalikan mo yung sinasabi sa Revelation chapter 2 verse 4, nanlalamig ang pag-ibig, parang tumatama siya sa mismong larawan ng unang iglesia habang tumatagal. Wherein historically, pagkatapos mawala isa-isa ng mga apostol, ang mga mananampalataya ng early Christians ay unti-unti nang naliligaw. Unti-unti nang nawawala ang turo ng tunay na gospel. Lalo na sa huling apostol na si Juan noong 95 AD. Pagkatapos niya ay may mga sumunod na leaders na tinuruan mismo ng mga apostol tulad ni Polycarp, Ignatius at Clement. Sila yung tinatawag ng mga apostolic fathers. Sila yung tulay mula sa panahon ng mga apostol papunta sa mga susunod na henerasyon ng iglesia. Ibig sabihin, buhay pa sa kanila ang mga turo ng mga apostol. Pero kung papansinin mo, habang tumatagal, unting-unti ang pagbabago. Nagkaroon na ng sistema kung saan may mga leaders na ang nagdidikta. Dahil nawala na sa grasya ang gospel at habang lumalayo ang panahon mula sa apostol, unting-unti nang nasisira ang gospel. Lalo ring dumalabo ang original na dalisay ng turo ng gospel. At ito nga ang gospel of grace. Hanggang sa pumasok na mas malinaw na mixture, mga aral na mga halong philosophy, tradition at human system. Dito unting-unting nalulusaw ang gospel of grace na sinasabi ni Apostol Pablo sa Acts chapter 20 verse 24. Kaya dyan papasok ang tinatawag nating mga church fathers or forefathers ng early church. Mga sumusunod na leaders na hindi direktang tinuruan ng mga apostol kundi natuto na lang sa sistema na naipasa sa kanila. At doon mo nakikita kung bakit sinasabi ni Kristo sa Efeso, nanlalamig na ang iyong pag-ibig. Nanlalamig means nawawala na ang turo ng tunay na gospel, ang gospel ng huling apostol, ang gospel of grace. At kung pagsasamahin mo ang lahat ng iglesia, ang presence ng mga apostol, ang pagtest sa mga huwad na guro, ang pagtitiis at ang paunang paglamig, parang lumalabas na ito ay lumalarawan
sa Apostolic Age. Ngayon kaibigan, ating napag-aralan verse by verse, exegesis, kung ano ang propesiya ng unang iglesia. Ang 7 iglesia sa Revelation ay parang pattern na tumutukoy sa iba't ibang yugto ng iglesia. Sa Efeso, makikita ang isang malakas na iglesia, tama ang turo at marunong kumilatis ng mali. Pero sa kabila nito, unti-unting nanlalamig ang kanilang pag-ibig. Sa history, tumutugma ito sa Apostolic Age kung saan nawala na ang mga apostol, unting-unting nanlamig ang iglesia. Kaya tugma ito sa Apostolic Age ang unang bahagi ng Church Age. Ito ay nagsisilbing tulay papunta sa susunod na panahon, ang Persecution Era. At ang Persecution Age ay ating tatalakayin sa Part 2C.